Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Provincial Disaster Management Office ng Maguindan, Del Norte, nagsagawa ng clearing operation sa Taviran, Kabuntalan River. Bandera Headlines. Office of Civil Defense BARM Regional Director Joel Mamon, pinangunahan ng pamamahagi ng relief supply sa mga residente na apektado sa mga lalawigan. Bandera Headlines. Dead on the spot na motorista matapos araruhin ng isang dump truck ngayong araw ng Lunes sa North Cotabato. Bandera Headlines. Nasa higit 100 na raang libon halaga ng shabu nasabat ng operatiba sa ikinasang drug bypass operation sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Cotabato City Police Office muling nagbigay ng paalala at babala sa mga kabataan kasama na ang mga magulang kasunod ng viral video incident ng mga kabataan sa KCC Mall sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Mayo 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon hatid ni Maguindanao Sky Cable. At nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heverola. At ito ang Bandera Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Matapos na nagsagawa ng site visit ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Daturin Sinsuat sa tulay na nag-uugnay sa Barangay Taviran, Daturin Sinsuat at Bayan ng Kabuntalan ay agad na nagsagawa ng clearing operation sa mga nakabarang water hyacinth na nagdudulot ng matinding pagbaha sa daloy ng tubig. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Maguindanao Governor Dato Sharifudin Tukaw Mastura. Ito ay dahil sa naranasang malawakang pagbaha sa probinsya sanhin ang sunod-sunod na pagbuhos ng ulan nitong mga nagdaang araw. Ang nasabing site visit ay pinangunahan ni Dato Narsula Imam, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ang inspeksyon na linsunod sa direktiba ni Honorable. Kasama rin sa mga aktibidad sina MDRRMO Officer Monesa Sale Mendato, Malasigan at ang kanilang mga technical staff. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay sa usaping yan, Office of the Civil Defense BARM Regional Director Joel Mamon, pinangunahan ng pamamahagi ng relief supplies sa mga residente na apektado ng baha sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ipinamahagi ng
pamahalaan ng nasa 2,500 relief goods mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na tinawag na Charitimba sa mga pamilya na apektado ng matinding pagbaha sa Maguindanao del Sur. Ayon sa Office of the Civil Defense, ito ang ikalawang bugso ng relief operation ng PCSO. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang paghahatid ng agarang tulong sa mga nasalanta ng pagbaha. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nasa higit 176,000 na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng operatiba sa ikanasang bypass operation sa Poblacion 3, lungsod ng Cotabato. Sa report, kulong ang dalawang drug peddlers sa ikanasang joint bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Unit, BARMEN, Special Operations Group ng BAR sa Cotabato City. Sa parteng bahagi ng Tameses Street, Poblacion 3 sa lungsod ng Cotabato, bandang alas 5 ng hapon kahapon araw ng linggo. Kinilala ni Police Station 1 Commander in Charge OIC Lieutenant John Paclibar ang mga nadakip na sina Anas Rula Haron alias Rakman, 55 taong gulang, at Bila Kader Manalindo na pawang mga payong-payong driver at residente ng Poblacion 3 sa nabanggit na lungsod. Nakuha mula kina Rakman at Bila ang dalawang heat sealed sachet na naglalaman ng hinihinalaang shabu na may bigat na 26 grams na may halagang aabot sa 176,800 pesos, 3 unit ng cellphone, motorsiklo at 1,000 piso at 36 na photocopied na 1,000 bilang bypass money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nakapiit na sa PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit ng BAR sina Rakman at Bila habang inihanda ang kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kaugnay pa rin sa balitang may kinalaman sa ilegal na droga. 2 menor de edad nakitaan ng shabu sa Poblacion 2 sa lungsod ng Cotabato. Sa detalye, nakuhaan mula sa 2 individual ang 10 sachet ng shabu sa isinagawang patrol and enforcement routine ng Barangay Peacekeeping Action Team sa lungsod ng Cotabato sa Poblacion 2 na pinangunahan ni Chairwoman by Juhaira Madag sa Purok Honey B sa nabanggit na lugar kahapon pasado alas 11 ng gabi. Kinilala ni Kapitan Madag ang dalawa na sina alias Sebi at alias Alvin. Ang dalawa ay nasabing pawang menor de edad. Ayon naman sa ulat ng Police Station 2, nakatanggap sila ng tawag mula kay Kap Madag na may 2 individual ang nadakip dahil sa may bit-bit ang mga itong 10 pinaghihinalang sachet ng shabu na nakasilid sa maliit na transparent plastic container. Agad namang na-turn over ni Madag ang dalawa sa mga kapulisan sa Estasyon 1 para sa dokumentasyon habang posibleng ililipat o mailipat sa kustodiya ng MSSD BARM ang dalawa para sa maayos na disposisyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Cotabato City Police Office nagbabala sa mga kabataang sangkot sa gang war sa lungsod ng Cotabato. Muling nagpaalala ang Cotabato City Police Office o CCPO sa lahat ng mga magulang na mga kabataang nasasangkot sa gang war sa lungsod. Ito ay matapos na muli na namang nag-viral sa social media ang grupo ng mga kabataan sa tapat ng KCC Mall na nagrambulan sa gitna ng kalsada. Hinihikayat ang mga magulang o guardians na bantayan at tutukan ang mga gawain ng kanilang mga anak.
Hikayatin sa mga positibong aktibidad kung nasasangkot sa maling landas ang mga ito. Humingi ng tulong sa kinaukulan kung kinakailangan at makipagtulungan sa mga otoridad upang malayo ang mga kabataan na mga ito sa gang at mapanatili sa ligtas na komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, oras natin ganap ng alas 6:09 ang ngayong araw ng Lunes. At yan ang kabuuan ng mga balita na amin nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato. Ngayong araw ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Hefverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang